Angelo, alam ko familiar na ang kwentong ito sa inyo pero nais ko pa ring ibahagi. Guro ng isang pampublikong elementarya sa ika-4 na baitang si Hope. Unang araw ng klase, nakita niyang itinulak ng isang estudyanteng lalaki ang katabi nitong kaklaseng babae. Nasaktan ang batang babae, umiiyak. Tinulungan niya itong bumangon at sinita ang salbaheng bata, bakit mo siya itinulak? Anong ginawa niya sa iyo? Umirap pa ang salbaha, kasi, ma'am, ang donges niya at ang baho-baho. Nakakadiri, natigilan si Hope. Sa narinig ay bigla siyang may naalala. Si Angelo, pero saglit lang iyon. Muli ay striktong hinarap niya ang batang salbaha. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Sige, humingi ka ng sorry sa kanya. Opo, sinabihan ni Hope ang buong klase. Class, huwag kayong mga away ng kaklase, ha? Masama iyon. Yes, ma'am. Sabay-sabay na tugon ng mga estudyante. Recess, tanging ang madungis na batang babae ang nalabi sa classroom. Bakit hindi ka nagre-recess, Wena? Tanong dito ni Hope. Wala po akong pera, nahihiyang tugon ng bata. Hula niya ay iyon talaga ang dahilan. Nagtanong lang siya bilang panimulang usapan. Halika, may baon ako, hati tayo. Pagyaya niya sa bata. Tumanggi ang bata pero pinilit ni Hope. Halatang gutom na gutom si Wena habang kumakain. Maya-maya'y nagsimula na itong magkwento. Alam niyo, ma'am, tinutokso ako palagi ng aking mga kaeskwela. Simula pa noong grade 1. Marumi raw po ako at mabaho. Talaga, opo, sobra kung apihin nila ako. Tuloy, gusto ko na po sanang huminto na sa pag-aaral. Pero paano naman ako magkakaroon ng trabaho kung hindi ako makakatapos? Ulila na po ako sa ama at nag-iisang anak. Paano kami makakatakas sa kahirapan ni inay? Kung mangusap ang batay parang matanda. Nakakahanga, kinurot ang puso ni Hope. Para talaga itong si Angelo. Bumalik sa alaala ni Hope ang nakaraan nila ni Angelo. Napasukan niya sa classroom na umiiyak si Angelo. Pinagkakaisahan ito ng mga kaklase. Angelo na baho, Angelo and baho. Sabay-sabay na kutsa ng mga ito. Tigil, sigaw ni Hope. Noon ay inis siya kay Angelo. Sa mga katulad niya, kasalanan mo, mariin niyang sabi habang pinagsasabihan si Angelo. Ilang beses ko nang sinabi sa iyong mag-ayos ng sarili, ay hindi mo naman sinusunod. Minsan ay kinausap ng co-teacher si Hope tungkol kay Angelo. Kapitbahay namin sina Angelo, Anito. Nag-iisa siyang anak. Walang trabaho ang ama niyang lasenggo. Ang ina naman niya ay walang inatupag kundi ang magsugal. Siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay at siya rin ang naghahanap buhay. Sa umaga, bago siya pumasok sa eskwela ay nag-aalako muna ng tinapay. Sa gabi naman ay napupuyat sa pagtitinda ng balot. Kaya sana naman, Hope, unawain mo yung bata. Pero ewan ba ni Hope kung bakit mainit ang dugo niya kay Angelo? Pambihira ka, Angelo. Late ka na wala pang assignment. Sermon niya rito. Madalas niyang napaparusahan ang kawawang si Angelo. Ganyan ka hanggang sa matapos ang klase, aniya kay Angelo habang nakaluhod ito at nakadipa. May nakapatong na mga libro sa ulo at sa magkabilang mga kamay. Buti nga sa iyo, ang ilang baho, sabi pa ng ilang kaklase. February 7, birthday ni Hope. Lahat ng estudyante at kani-kanilang mga parents ay kumbidado. Maliban kina Angelo, tuloy kayo, magiliw na sabi niya sa mga ito. Nakahanda na ang pagkain. Alas 7 ng gabi, biglang sumungit ang panahon. Maya-maya'y lumapit kay Hope ang kanyang katulong. Ma'am Hope, may naghahanap sa inyong batang lalaki. Parang pulubi, anang kasambahay. Sumilip sa pintuan si Hope. Kahit na may kadiliman at malakas ang ulan ay nasigurado niya kung sino ang nasa labas ng gate. Si Angelo, babad na babad ng ulan. May dalang isang kumpol ng bulaklak ng plumeria. At sa kung anong bagzo ng damdamin. Kumuha ng payong si Hope at mabilis na pinuntahan si Angelo. Angelo, pumasok ka. Basang-basa ka na. Malamlam ang mga mata ni Angelo. Huwag na po, ma'am. Ibibigay ko lang naman po sa inyo ang mga bulaklak na ito ng plumeria. Alam ko pong paborito niyo ito. Parang kinurot ang puso ni Hope. Ha! Iniabot ni Angelo ang mga bulaklak ng plumeria. Maligayang kaarawan po, ma'am. Ha! Pasensya na po sa simpleng regalo. Salamat. Inamoy ni Hope ang mga bulaklak. Ewan, pero parang iyon na ang pinakamakabuluhang regalo na natanggap niya. Pagkatapos ng mga pagmamalupit ko sa kanya ay nagawa pa niya akong alalahanin. Nahihiya sa sariling sabi niya sa isip. Bigla, parang bulang naglaho ang inis ni Hope kay Angelito. Dali-dali niyang binuksan ang gate. Halika, Angelo, pumasok ka. Baka magkasakit ka. Hindi na po, ma'am. Aalis na po ako,
Basta, pumasok ka. Kumain ka muna. Marami akong handa. Biglang tumakbo si Angelo. Angelo, sandali. Hinabol ni Hope si Angelo. Pero mabilis itong nakalayo. Nanlungo siya. Pagpasok niya sa bahay ay nagbukod siya ng mga pagkain. Ibibigay ko ito kay Angelo bukas. Pero kinabukasan ay walang Angelo na sumipot sa kanyang klase. Absent si Angelo. Baka nagkasakit siya dahil kagabi. Alalang sabi niya sa isip. Nag-uumpisa ng magklase si Hope ng hangover na pumasok sa classroom ang kapwa teacher niya. Hope, si Angelo, bakit? Anong nangyari kay Angelo? Alalang tanong niya. Matagal bago nakapagsalita ang teacher. Patay na siya, kahapon pa. Tig-algal si Hope. Nagtungo kaagad siya sa barong-barong ni na Angelo. Abang-aba ang burol nito. Tabla lang ang kabaong, at kung hindi pa siya dumating ay walang maitutulos na kandila. Kinilabutan si Hope. Namatay si Angelo nang dahil sa pagkahulog sa puno ng plumeria. Ang oras 5:00 ng hapon. Paanong nangyari iyon? Tanong niya sa sarili. Pasado 7:00 ay nasa amin siya. Diyos ko, maliwanag na multo na lang ni Angelo ang kausap niya noong gabing birthday niya. Mabigat ang mga paang lumapit sa kabaong ni Angelo si Hope. Ang tingin niya ay isang anghel ang natutulog. Isang anghel na pagod sa pakikipaglaban sa mga pagsubok ng buhay. Pamatak ang luha niya. Ito ba ang anghelito na hindi niya magawang unawain? Ang anghelo na dapat niyang kainisan. Kahit nasa kabilang buhay ka na ay ipinadama mo pa rin sa akin ang kahalagahan ko sa iyo. Pakaiingatan ko ang regalo mo sa akin at ang alaalang iniwan mo anghelo habang ako ay nabubuhay. Naputol sa pagbalik tanaw si Hope nang punahin siya ni Wena. Ma'am, bakit po kayo umiiyak? Ma'am, dali-dali niyang pinunasan ang luha. Ha, hindi ako umiiyak. Napuwing lang ako. Hinaplos niya sa buhok si Wena. Wena, pagbutihin mo ang pag-aaral, ha? Huwag mong intindihin ang mga tumutokso sa'yo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Opo, ma'am. Dumalaw si Hope sa puntod ni Angelo. Nagtulos siya ng kandila. Angelo, ikaw ang nagbukas ng puso ko sa tunay na pagmamahal. Hindi kita malilimutan.